Mapagpala pong hapon sa ating lahat. Lahat po kayo ay lumapit na at mag-umpisa na tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Lapit na, mga kapatid, halika na. Sama-sama tayong magpuri sa ating Diyos dahil ito po yung araw na hinihintay natin na sama-sama tayong magpuri. Palagi man tayo nagpupuri sa bahay, pero ngayon, pag-linggo, sama-sama tayong magpuri. Pray mo na tayo. Father God, we love you and we worship you, Lord God. Tulungan niyo po kami, may last po ang inyong pangalan. Hindi po aming sarili. Tulungan niyo po kami, Lord God, sa aming pamumuhay. Mamumuhay kami ngayon sa iyong kalooban. Lord, ibalik po namin ang papuri po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Our call to worship for today is taken from the book of Psalms, chapter 66, verse 1 and 2. Make a joyful shout to the Lord, to God. All the earth sing out in honor of His name. Make His praise glorious. Awitin natin ang ating papupuri sa ating Panginoon. Dahil po siya ay palaging mabuti sa atin. Sa kanyang mga pangako ay lagi siyang tapat. Awitan natin ang ating Panginoon. Sabay-sabay tayong umindak at umawit sa ating Diyos. Thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He's above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, His love endures forever. For the life that's dead, that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong. Forever God is with us, forever and ever, forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with
good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and time, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time and all the time. You are good. Worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Patuloy nating awitan ang ating Panginoon dahil po siya ay laging mabuti sa atin. Sa kanyang mga pangako, hindi po siya nagkukulang. Lagi po siyang tapat sa kanyang mga pangako. Panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Yun po ang ating tanong. Awitin natin ang Hosana. I see the King of Glory coming on the clouds with fire, with whole earth shakes, the whole earth shakes. I see the love and mercy, the love and mercy, washing over all our sins. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hear my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me.
Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, you're worthy, Lord, God. thank you, Lord God. You're worthy to be praised, Lord God. Worthy Lagi of pa kayong praise. sapat sa amin. You Ayaw po ang deserve. aming kapupurihan at pasalamatan. Hallelujah. Habang po kami ay nabubuhay, Lord God. Hallelujah. Tulungan niyo po kami mamuhay ang Praise inyong you, God. kalooban, Lord God. Balik po namin ang papuri at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's be seated. Tayo po ay manalangin.
Panginoon, tunay nga pong karapat-dapat kayong purihin, karapat-dapat kayong sambahin. Kami po ay nagpapasalamat na sa biyaya at iyong awa kami po ay nakakapanalangin, Panginoon, sa iyong trono ng kahabagan. Patuloy naming inilalapit sa iyo ang aming bayan ng bansang Pilipinas na iyo pong kahabagan, na iyo nga pong gabayan ang mga namumuno, na ang katwiran mo, ang hustisya ay maghari, Panginoon. Na iyo nga pong pagpalain, O Diyos, hindi lamang, Panginoon, ang mga nasa katungkulan, higit sa lahat, Panginoon, ang nasa laylayan ng lipunan, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, ang Taiwan na patuloy niyo rin pong ingatan. Dalangin namin na ingatan niyo po na maging daluyan pa rin ng pagpapala itong bayan na ito. Amen, Lord. Sa aming kapanahunan. Yes, Lord. Na ingatan niyo po mula sa mga labas na puwersa, O Lord, anumang external threats. Dinadalangin namin, O Diyos, na maghari ang kapayapaan. Amen, O God. Patuloy rin naming dalangin, Panginoon, ang Taipei International Church na patuloy niyo kaming kalingain, Yes, ang Lord. English at Tagalog services, Tagalog fellowship. Dinadalangin namin, Panginoon, ang iyong favor, Panginoon, ay pagkaloob na iyong nga pong patatagin, pagkaisahin, at patuloy pong itaguyod ang gawain habang kami naman ay ginagamit ninyo upang maipahayag ang mabuting balita dito sa dako ng Taiwan at sa lahat ng maaabot nito. Dinadalangin namin ang kasalukuyang outreach na ginagawa ngayon sa Hualien, na iyong nga pong pagpalain, ang pagkakaloob nila ng mga Bible tracts, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, pag-minister ay iyong nga pong pagpalain. Ganon din po, O Diyos, ang dedication ng bagong lugar sa Taoyuan, sa Bade, ngayong alas 3. Nawa po ang biyaya mo ay sumama sa mga kapatiran namin doon sa Taoyuan. Dinadalangin din po namin ang prayer request ni Sister Francisca na ang kanyang anak na may hyperthyroidism na si Christopher Lopez, Panginoon, ay gumaling. At ganun din po si Remedios Panis na may heart problem. Dalangin namin ang kagalingan, O Diyos. At patuloy din namin dalangin ang Ate Chato sa pagpapagaling niya mula sa operasyon sa kanyang mata. Dalangin namin na ito po ay patuloy po na maging mas maayos, Panginoon. Sa mga panalangin po ng bawat isa na narito na hindi po babanggit, dalayan ko na kayo po ang tumugon, Panginoon, sa mga panalangin namin sa aming puso, Panginoon. Patuloy naming dalangin na ang mga mahal namin sa buhay, saan man sila naroon, ay iyong nga pong kalingain at ingatan. Ang kaligtasan ay matagpuan. At ganun din po, O Diyos, patuloy na iyong nga pong pagharian ng gawain na ito hanggang matapos. Ang salita mo ay maipangaral ng may katotohanan at kayo lamang, Panginoon, ang maitaas. Itago ninyo ang iyong lingkod, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, at ang banal na Espiritu ang siyang kumilos, Panginoon. Patuloy kami, Panginoon, iyong nga pong linisin at kalingain. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay tumayo sa pagbasa ng salita ng Diyos.
And the reading for today is found in the book of Joshua, chapter 8, verses 1 to 8. Then the Lord said to Joshua, "Do not be afraid or discouraged. Take all your fighting men and attack Ai. For I have given you the king of Ai, his people, his town, and his land. You will destroy them as you destroyed Jericho and its king. But this time, you may keep the plunder and the livestock of yourselves. Set an ambush behind the town." So Joshua and all the fighting men set out to attack Ai. Joshua chose 30,000 of his best warriors and sent them out at night. With these orders, hide in ambush close behind the town, and be ready for action. When our main army attacks, the men of Ai will come out to fight as they did before. And you will run away from them. We will let them chase us until we have drawn them away from the town. For they will say, "The Israelites are running away from us, as they did before." Then, while we are running from them, you will jump up from your ambush and take possessions of the town. For the Lord your God will give it to you. Set the town on fire, as the Lord has commanded you. Have your orders. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Thank you. Salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po. Welcome po sa Tagalog Fellowship. Doon sa mga nanonood sa live stream, pwede kayong kumaway, pero hindi namin kayo makikita. Kaya ako na lang ang kakaway. Okay. Yung chapter 7 ng Book of Joshua, no? Yung patungkol sa unang pagkatalo ng mga Israelita, ito po yung kanilang pangalawang pakikipaglaban, at yun din ang naging unang pagkatalo. Ito po ay sa HAI sa Tagalog, o AI, no? HAI sa Tagalog yan. Binasa natin, no? Minsan ang hirap mag-Tagalog pagka nagpapalit-palit ka. Anyway, yung pong pagkatalo nila, marami tayong maaaring makuha doon eh. Una ay ang pagkakaroon ng kumpiyansa. No? Sila ay, dahil galing sila sa panalo, nagkaroon sila ng kumpiyansa. No? Ano yung kumpiyansa? No? Nagkaroon sila, naging overconfident sila, di ba? At ang pinadala lang nila doon sa AI ay 3,000 na mandirigma, no? Doon sa chapter 7. Pagdating doon sa 8, makikita natin diyan ay times 10 na ang pinadala nila, 30,000, no? At minsan tayo man, kung tayo ay maganda ang nangyayari sa atin, no? Nananalo tayo sa buhay, maaari tayong magkaroon ng kumpiyansa din, no? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, yun naman ang totoo. Sila ay nagkaroon ng kumpiyansa, nakita nila, ay kukunti lang yung mga tao rito, padala natin yung 3,000, kakayanin na nila yon. Ang hindi nila alam ay meron silang problema. At yung problema nila ay meron silang kasamahan na nagtago ng hindi dapat itago, no? Pero tanggalin natin yung pagtago na yon. Tingnan natin na isa sa pinakamalaking problema natin o yung pinakamalaking chance na nagiging vulnerable tayo ay ang panahon na tayo po ay
nagtagumpay. No? Pagka tayo po ay galing sa victory, lagi natin tatandaan na tayo ay vulnerable. Dahil maaaring ang tingin natin sa ating sarili ay hindi tayo matatalo, magaling tayo, mahusay tayo, meron tayong experience ng panalo. Therefore, tuloy-tuloy, no? Maaaring magiging kumpiyansa tayo o maging kampante tayo sa mga bagay na nangyayari. At yun ay ma-apply natin hindi lamang sa pananampalataya, kundi maging sa negosyo, maging sa relasyon, no? O kung ano man na mahirap magtiwala o mahirap nating ibase ang current fight sa past victories. Yes. No? Huwag mo nating ano yun. Kahit sa mga istorya ng mga men of faith, doon sa panahon na sila ay nagkaroon ng victory, doon ang nagiging panahon na sila ay nagiging vulnerable. Kasi pagka mahusay ka, magaling ka, ang tingin mo, akala mo, lagi kang mahusay at magaling. No? Kung ikaw ay nananalo sa negosyo, di ba? Or kunyari, may in-invest ka at akala mo, kumikita tuloy-tuloy, hindi mo alam, Ponzi scheme pala, o pyramiding, di ba? Tapos pag naalis yung mga wala na. Okay. Goodbye. Bunot. Ganun na lang. So, ang Joshua 8 ay patungkol sa pagbawi mula sa pagkabigo. No? Ang kabiguan ay hindi katapusan, mga kapatid. Ang kabiguan ay hindi katapusan. Yun ang kagandahan dito sa chapter na ito. Makikita natin, maaring dumaan tayo sa pagkatalo sa buhay, pero that doesn't mean na yung kabiguan na yon ay dapat maghubog sa atin, no? It shouldn't shape us na hanggang doon na lamang, but it should help to shape us na ito po ay maging wisdom, no? Halimbawa, kung tayo po ay nag-i-invest o nagne-negosyo, kung ikaw man ay malugi, pero ikaw ay bata pa, titignan mo yung pagkalugi na yon, o yung pagkatalo na yon, o yung kabiguan na yon, ay isang bagay na kaalaman, dagdag kaalaman, no? O kumbaga, yun ay tuition fee mo, para kang nag-aral, di ba? Pagka ganon, magkakaroon ka ng wisdom, no? So, ang isang pagkatalo o pagkabigo ay hindi nangangahulugan ng katapusan. No? At the defeat or blunder doesn't mean it is the end. No? Sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot ni manlumok, isama mo ang lahat ng lalaking mandirigma. Umahon ka ngayon sa AI, tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang hari ng AI. Ang kanyang sambahayan, ang kanyang lungsod, at ang kanyang lupain. At dito po, palagian mo tayong ma-remind na ang pinakamainam ay hindi yung gagawa tayo ng plano at ipapa-approve natin sa Panginoon. O titingin tayo sa ginawa ng iba at ikakopy natin yon, kundi alamin natin ano ang plano ng Diyos para sa atin. Pagka ang plano ng Diyos, yun yung sinusundan natin, no? May kita natin na as we follow Him, as we surrender ourselves dun sa plan na yon, merong katagumpayan. No? Sabi na, tingnan mo, ibinigay ko sa iyong kamay ang hari. At dito po, minsan pa, no? Na pagka tayo ay nasa plano ng Diyos, yung buhay natin ay nasa plano ng Diyos, nasa kalooban ng Diyos, wala pa tayong ginagawa, meron ng assurance ang Lord ng pananagumpay. Once na ito po ay sinusunod natin. At yun po ay makikita natin all throughout sa scriptures. No? At alam niyo po yung kagandahan dito no? Yung verse 2, yung gagawin sa AI at sa kanyang hari, ang gaya ng yung ginawa sa Jericho at sa hari niyon.
tanging ang samsam at mga hayop nila ang iyong kukunin bilang samsam ninyo, tambangan mo ang bayan sa likuran. No, ngayon yung samsam na yon, yun yung plunder and livestock, or sa ibang salin ay yung goods, o yung mga bagay ng magaganda. Para sa inyo yon. Na, remember doon sa chapter 7, si Akan ay nabighani doon sa mga gandang bagay. Di ba? Not realizing na gusto naman talaga ng Diyos na ma-enjoy nila yung kanilang win. Pero, pumupunta nga tayo sa, dapat ang uunahin natin ay ang Panginoon. Ang nakatalaga sa Panginoon ay para sa Panginoon. At ang mga susunod ay para sa inyo na. Yun naman ay prinsipyo ng salita ng Diyos, no? Mula pa sa simula, no? Hanggang sa, no, yung nagsimula ang tinatawag na pagbibigay ng covenant sa panahon ni Noah, no? Ang inuna nila ay mag-build ng altar at magbigay ng offering sa Panginoon, maghain, no? At ito po ay prinsipyo po na makikita natin na ang uunahin natin ay ang Panginoon at ang kanyang kaharian. Okay. So, ang isang pagkatalo o pagkabigo ay hindi nangangahulugan ng katapusan. Merong second chance sa Lord. Actually, sa totoo lang, no, yung kinanta natin kanina na ang pag-ibig ng Diyos ay laging bago. No? Yung kanyang love ay laging nag-endures. No? Yung po ay pagpapakita na habang buhay tayo, may pag-asa. Sa Panginoon, laging may pag-asa. Yung pag-ibig niya ay laging sariwa. His love is new every morning. Alam niyo po, isinulat yon sa panahon na kung saan ang Israel ay napakababa. No? Napakababa ng kanilang moral. Bakit ho? Sila ay nasa ibang bansa. Hindi dahil sa ginusto nila, hindi dahil sa nag-apply sila, kundi dahil natalo yung kanilang bansa, sinakop sila, dinala sila, no? Doon sa Babylonia, at yun, ang buhay nila, ginawa silang alipin. At kung pag-aaralan natin yun, yung doon sa Lamentation, nakikita natin na kaya sinulat yun ng panaghoy dahil yun yung panahon na kahit yung magulang, in order for them to survive, at dahil sa awa nila sa kanilang mga baby, sa kanilang mga anak. Alam niyo po, awang-awa sila sa mga anak nila, walang makain, sila ay gutom. Alam niyo yung ginawa nila sa mga anak nila? Yung anak nila ay naging pagkain nila. At totoo yun, no? Ang pagpapakita na ang rebellion sa Panginoon ay hindi nagkakaroon ng magandang epekto. Pero in spite of that, nararanasan pa rin nila, nararamdaman pa rin nila yung pag-ibig ng Diyos. Doon sa panahon ng discipline, doon sa panahon ng correction, naroon pa rin ang pag-ibig ng Diyos. At yun po ay nawa bilang mananampalataya, yung pananampalataya po natin ay hindi maituon doon sa ating sitwasyon. Our faith should not be based on our situation, but to Him who is faithful sa every situation ng buhay natin. Ang Panginoon ay laging tapat. No? Tapos dito ho, sa verse 5 to 7, makikita po natin yan na ang Diyos ay nagbibigay kay Joshua ng strategy. No? Merong action plan na ibinibigay si God. Merong malinaw na plano. At yan po ay magagamit din natin. No? Hindi dahil nananampalataya tayo ay kikilos na lang tayo basta. No, halimbawa, nananampalataya ako na lahat ng gagawin ko, pagpapalain ng Diyos, kaya gagawin ko to. Maaari yung ginagawa mo ay hindi kasama sa plano niya. Tingnan ho natin, ako at ang buong bayan na kasama ko ay lalapit sa lungsod kapag sila'y lumabas laban sa amin, gaya ng una ay tatakbuhan
namin sila sa harap nila at sila'y lalabas upang kami ay habulin hanggang sa aming mailayo sila sa lungsod sapagkat kanilang sasabihin, sila'y tumatakas sa harap natin na gaya ng una. Kaya tatakbuhan naman namin sila sa harap nila. Pagkatapos mula sa pananambang ay inyong sasakupin ng lungsod sapagkat ibibigay ito ng Panginoon ninyong Diyos sa inyong kamay. Now, para itong pamilyar ho tayo dito sa larong Agawan Base. Diba? Yung Agawan Base, nung bata tayo, mukhang ako lang nakapaglaro siguro, no? Diba? Yung Agawan Base, diba? Meron, yung minsan ipapain mo yung sarili mo para habulin ka, tapos yung mas mabilis, habulin yung humahabol sa'yo. Diba? Natatandaan niyo yan? Oh, mga bata pa kayo. Parang ganun yung nangyari, no? Binigyan ng, kasi nga, yung panahon na yon, yung AI ay may kumpiyansa na. No? Kumpiyansa, natalo nila yung Israelita eh. Sa susunod, kakayanin na namin ito, kaya nagpahabol sila. Nagpahabol sila. Labas ng lungsod, di ba? May strategy sila. Ginamit nila yung kumpiyansa ng kalaban laban sa kanila. Di ba? Sa martial arts ay ginagamit yung principle na yon. Gamitin mo yung lakas ng kalaban mo laban sa kanya. Siguro yung lalo na yung mga Japanese martial arts, no? Judo, jiu-jitsu, kung gaano ginagamit nila yung lakas ng kanilang kalaban para yung lakas na yon ang maging dahilan upang tumumbay yung kanilang kalaban. Bakit? Sa kumpiyansa. At maari din po iyon sa atin na mangyari, no? Na hindi dahilan na ikaw ay mahina, ay talo ka. Dahil minsan yung kahinaan natin ang maaring maging dahilan ng ating pagkapanalo. At yun po ang makikita natin sa cross. Doon po sa cross, akala ng dyablo panalo na siya nung maipako at mamatay ang ating Panginoong Hesus. No? Yun ay tingin niya ay kanyang victory na. Hindi niya alam na yun ay kasama sa plano ng Diyos dahil kailangang merong dugo na maglinis sa kasalanan ng mga tao. At yung kamatayan ni Kristo Jesus ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. Amen. Na tayo na dapat sana ay makakasama ng Satanas doon sa eternal judgment ay hindi na niya makakasama. Bakit ho? Dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus, binayaran niya yung ating kasalanan. At nung tayo manampalataya, tayo po ay naligtas mula doon. No? So, hinabol siya ng dyablo. Akala ng dyablo, panalo na siya. Hindi niya alam, doon sa akala niyang panalo siya, doon sa Calvary, doon siya ginapi, doon niya natuklaw yung paa ng Panginoon, at doon din dinuro yung kanyang ulo. Kasi yun po yung proto-evangelion na pinag-uusapan natin sa Book of Genesis, di ba? Na sa simula pa, ipinrophesy na ang ulo ng Satanas ay dudurugin ng seed of the woman, no? Na kung saan yun ay ang ating Panginoon. Dudurugin niya ang ulo ng Satanas. So, ang malinaw na plano ng pagkilos ay mahalaga sa tagumpay. Ang Diyos ay mayroong plano para sa atin. No? At sa mga plano na yon, may mga pagkakataon na akala mo ay wala na, pero doon sa panahon na wala ka na, doon mo mararanasan yung kapangyarihan ng Diyos. No? Yung nagtatago o nag-iipon-ipon yung mga magkakapatid doon sa Jerusalem, no? Nagtitipon-tipon sila, nananalangin, at maaaring ang iba doon nag-iisip na parang tapos na, no? Bagamat nakita na nila si Jesus na nag-resurrect. Pero doon sa pagkakataon na yon, doon sa pagkakataon
na akala nila ay wala na, tapos na, umalis na ang Panginoong Yesus, doon sila pinuspos ng kapangyarihan ng Diyos at doon sila mas naging epektibo sa pagmiministeri. So sa atin po bilang mga kapatid, no, lagi ko natin tatandaan, laging mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa may isip nating plano. No? Pangatlo, ang tagumpay ay sumusunod habang tayo nagpapasakop sa pangunguna ng Diyos. Victory always follows as we allow God to lead our way. Sinabi rito sa verse 18, sinabi ng Panginoon kay Josue, itaas mo ang sibat na nasa iyong kamay sa dakong AI, sapagkat ibibigay ko iyon sa iyong kamay. At itinaas ni Josue ang sibat na nasa kanyang kamay sa gawin ng lungsod. Pagkaunat niya ng kanyang kamay, ang mga mananambang ay mabilis na tumayo sa kanilang kinalalagyan at sila'y tumakbo at pumasok sa bayan at sinakop ito at nagmamadali nilang sinunog ang lungsod. Nang lumingon ang mga lalaki ng AI sa likuran nila, ay kanilang nakita ang usok ng lungsod at kumailang lang sa langit. Wala silang kapangyarihan na makatakas sa dang ito o sa daang iyon, sapagkat ang bayan na tumakas patungo sa ilang ay bumalik sa mga humahabol. So, itong pangyayari na ito, no, ito ay isang beses lang nangyari. Baka naman mamaya ay umalis kayo, makakita kayo ng tungkod at magandi kayo, no? Parang javelin throw. Yun po ay pinagawa ng Diyos kay Josue. Makikita rin natin ito doon sa panahon na nakikipaglaban sila na si Moses naman, itinaas yung dalawang kamay, no? At hinahawakan ng mga kasama niya. At habang nakataas yung kamay ni Josue, sila ay nananalo. Ay, ni Moses, sila ay nananalo. At ganun din ang pinagawa ng Panginoon kay Josue. At ito po ay mga bagay na sa leading ng Panginoon, no? Hindi natin po pwedeng gayahin ito. Baka mamaya nakakita kayo ginagaya, no? At maraming gumagawa nyon. Talagang maraming gumagawa nyon, no? Yung pastor, hawakan ng dalawang elders, yung kamay para itaas. Hindi ko lang alam kung okay yon. Sana naligo yung pastor. O yung naman, yung kukuha ng javelin, di ba? Yung iba naman ay magde-Jericho walk, no? But it's good, no? Yung Jericho walk is good, no? Para ipag-pray yung lugar. Pero wala pa naman ako nakitang wall na bumagsak dahil mag-Jericho walk, no? Meron tayong makikita mga prinsipyo dito. Pero that doesn't mean na gagamitin na natin. Ito po yung pagkakaiba ng tinatawag na prescriptive at descriptive. Pag sinabi natin prescriptive, ito ay parang yung reseta ng doktor. Yung reseta ng doktor, prescriptive yun, prescription. Merong ilang dosage, kailan mo iinumin. So, merong gano'n ng mga talata sa Biblia. Yung descriptive naman, dinidescribe niya ano ang mangyayari pagka ito ay ginawa mo. Sa panahon na ito, may binigay na instruction ng Lord, it describes, tapos yung pinagagawa kay Joshua, and then, ano ang mangyayari pagka ito ay ginawa mo. No? Yun yung descriptive, it describe ang isang principle sa Biblia na pag ginawa mo o pag sinunod mo ang Diyos, merong kaakibat na mangyayari. Whether positive or negative. Makikita natin yung kay Achan, negative. Makikita natin kay Joshua, positive. No? So, baka kasi pagka nakakita kayo, nakabasa, ito pala yung ginawa na, gawin din natin. No? Kumuha tayo ng mga bote sa ating bahay at magkulong tayo at maglagay tayo ng langis sa bawat at mas malamang na tayo po ay mabigo doon dahil yun po ay pinagawa ng Diyos sa pamamagitan ng propeta doon sa babae na balo. No? Sa kanya yon, hindi para sa atin. No?
Ngayon, kung ang Diyos ay mangusap sa iyo ng ganon, at maging prescriptive, praise God, no? Bagamat, lagi natin tatandaan, ang Diyos ay nangungusap sa iba't ibang kaparaanan. Kung papaano ang Diyos ay may ginawa sa pamamagitan ni Moses, yun yung pagtaas ng dalawang kamay niya, hindi ganon ang ginawa ni Josue. Ganon din yung parehong nagpatuyo ang Diyos ng body of water, pero magkaiba. Yung isa ay ilog, yung isa ay sea, at yung isa ay hinate, yung isa ay pinatuyo. Magkaiba po yun. No? Ano ang parehas doon? Ang parehas doon, ang Diyos ay nagligtas sa kanila sa tamang kapanahunan at sa kaparaanan ng Diyos. Specific time, specific place, specific people. Meron kasing ganito no? Ay, hindi ko alam kung nakamit na kayo ng ng mga Christian, no? Lord, anong gagawin ko ngayon? Tapos bubuksan yung Biblia, no? Tapos ituturo niya. Okay, ingat kayo, baka makita ninyo yung si Judas nagtali. At hindi ang gagawin niya. Hindi ko ganon. Hindi ko ganon, no? Tinitake ko yung time na ito paano natin i-interpret yung salita ng Diyos. Maging matured ho tayo doon sa mga bagay na yun. No? Kasi baka mamaya ay maubos yung mga kahoy natin dito at magkaganon kayo, no? Ang doon ay have a relationship with God, hear from Him, and listen to His voice. Kasi yun naman ang sabi ng salita ng Diyos. Di ba? Yung shepherd ay mangusap sa kanyang mga sheep. Amen. Ang Diyos ay mangusap sa atin. Amen. At kung saan man tayo nililid, at kung ano man yung pangusap sa atin, para sa atin yun. Hindi yun sa kapitbahay natin. Hindi. Kung papaano, ganun din dapat as we listen to the message of God, hindi yung tayo nakikinig para sa asawa natin, para sa anak natin, kundi para sa atin. First. No? Kasi baka pagka-uwi ninyo, ito yung sinabi ng pastor, tapos pag pupukpukin mo yung kusino man yun, no? Kasi dapat ganun daw. Hindi, lagi natin tatandaan na yung mensahe ng Panginoon ay personal sa atin. Amen. At kahit mamaya, no, as you compare, kahit pwede kayong mag-compare notes, kahit parehas yung pinakikinggan ninyo, iba ang magiging dating personal. Amen. At yun ay alam ng bawat isa. Now, panghuli, sa bawat tagumpay, sa Diyos ay dapat magpugay. No? In every victory, give God the glory. Joshua 8 verse 30 to 31. Pagkatapos ay nagtayo si Josue sa bundok ng Ebal ng isang dambana para sa Panginoong Diyos ng Israel. Gaya ng iniutos ni Moses na lingkod ng Panginoon sa mga anak ni Israel. Gaya ng nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises na isang dambanang mula sa hindi tinapyasang mga bato at hindi ginamitan ng kagamitang bakal ng sinumang tao. Doon ay naghandog sila sa Panginoon ng mga handog na sinunog at nag-alay ng mga handog pang kapayapaan. Makikita ho natin dito yung pagbibigay galang at pagkilala na hindi sila ang naging dahilan ng tagumpay, kundi ang Diyos. Amen. At nawa, ganun din po tayo, no? Sa panahon na tayo ay nabigo at nanumbalik sa Diyos, at tayo ay pinagpala ng Diyos, huwag mo natin kakalimutan na ang Diyos ang nagbibigay ng kakayanan in order for us to get well, in order for us to become victorious. Ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng kaparaanan. At yun po yung makikita natin, no? Dito, hindi rin sila naging, bumalik sila sa, ano ba yung pinag-uutos ng Diyos? Kasi ang Panginoon, ayaw niya yung mga tinapyasang bato, kundi ano yung bato na yun, no? Yung normal na bato. Hindi yung ginawa ng tao, kundi yung ginawa ng Diyos. Yung kaparaanan ng Diyos. Sabi ko, hindi ginamitan ng mga kagamitang bakal ng sino mang tao.
At sinunod nila kung ano yung sinasabi ng kasulatan. At napakainam po ito sa atin bilang mananampalataya. Na ang basehan ho natin ay ang salita ng Diyos at kung ano yung sinasabi dito. No? Pwede naman tayong magpaganda no? Pwede lang pagandahin, di ba? Pero lagi natin tatandaan, yung kaparaanan natin ay hindi kaparaanan ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos, no, paggagawa ng altar ay o dambana, dito sa pagkakasulat dito, sa pagkakatagalog dito, dambana ho is altar, no? Kukunin yung mga bato na, yung bato lang, na hindi mo na kailangan mo lamang linisin, as is, at yun ay ipagpatong-patong. Ginawa yun ang ginawa ni Noah, ni Abraham, ginawa ni Moses, at yun po yung pinagagawa rin. No? At ang aral po nito, ang magiging kaparaanan ng Diyos sa ating kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng kaparaanan ng tao, kundi sa kaparaanan ng Diyos. Amen. At yun din po tayo, no? Pagka tayo po ay naging victorious, Lord, salamat Panginoon. Kahit sa gitna ng aking pagkukulang, inangat mo ako. Sa gitna ng aking pagkakamali, tinuwid mo ako. No? Sa gitna ng aking kabiguan, hindi ito naging katapusan, kundi ito'y naging tungtungan upang ako'y maging matagumpay. No? So, 3 bagay po ang iiwan ko po sa inyo. Mga aral sa pagbawi mula sa pagkasabi. Lessons on how to bounce back from failure. When we go back to God, we can get up and begin again. Gaano man ang pagkabigo, sa pagbabalik loob sa Diyos, maaring bumangon at magsimulang muli. At kung tayo man ay naroon sa punto ngayon na ikaw ay nagdaan sa kabiguan, ang Panginoon naman ay napakabuti at napakabait at yung pag-ibig niya ay laging sariwa. Ang nais lamang niya ay magbalik loob tayo sa Kanya. We go back to God. Kasi ganun ang Diyos eh. Di ba? Yung prodigal son, ang kailangan lang niya bumalik doon sa bahay ng tatay niya eh. Di ba? At yung tatay niya, hinihintay lang siyang bumalik. Hinihintay lang siya ng tatay niyang bumalik. Eh, yung prodigal son na yun, ginawa niya na yung lahat ng magagawa sa magulang na biro ninyo, buhay pa yung kanyang tatay, hinihingi niya na yung kanyang mana. Tapos, ginastos pa niyan sa lahat. No? Nung bumalik siya, gusto niya maging alipin na lang. Pero nung pagbalik niya sa kanyang tatay, ni-restore siya, sinuotan siya ng singsing, palatandaan na siya ay anak, hindi siya alipin. So kung tayo po ay manunumbalik sa Diyos, gaano man yung nakaraan natin, ang Diyos, habang buhay tayo, ay handa na tayo po ay tanggapin, linisin, at makapagsimulang muli. Eh paano, Pastor, pagka huling hininga ko na, magsisilimula ka naman sa paraiso. Kasi ganun yung grace eh. Alam niyo po, pagka inaral natin yung biyaya ng Diyos, hindi dahil sa ating performance, hindi dahil sa ating gawa. Yes. Pagka inaral mo yung grace ng Lord, ito yun eh, ito yung biyaya ng Diyos eh. Hindi tayo karapat-dapat, pero ibinibigay ng Diyos yung lahat ng mabuti, kahit hindi tayo mabuti. Amen. Hello? At yun yung biyaya ng Diyos. Kaya walang makapagmamalaki. Niligtas tayo, minahal niya tayo, pinatawad niya tayo, gaano man karumi yung ating nakaraan, pag nanumbalik ka sa Diyos, pag nagbalik loob ka sa Panginoon, pag nag-repent ka, meron kang panibagong simula. Amen. Pangalawa, sa ating pagbangon, ang Diyos ay may nakalaang plano at kaparaanan.
natin lang itong sundin. Believe, God prepares a strategy for victory. Meron ka paraanan ng Diyos. Hindi lang yung, oh Lord, nagbalik loob na ako sa iyo, o ito na, gagawin ko na yung gusto ko, Hindi yung pagpapasako. Yun yung talagang nagiging Panginoon natin ng Panginoon. Hindi ako, ikaw ang masusunod, O Diyos. Ikaw ang Panginoon ng aking buhay. Marami ang ayaw nito. Pero aayawan mo ba na pagka ang Panginoon ay yung Panginoon at ang ginagawa mo ay yung pinagagawa niya, you are already assured of victory. Diba? Yun yung verse 1 eh. Ibinigay ko na sa iyo. Binigay na ng Panginoon kay Joshua, kailangan na lamang niya sundin yung plano ng Diyos na ibinigay sa kanya. Para makuha niya yung physical. Kasi ganun ang faith. Yung pananampalataya, nananampalataya tayo, no, doon sa isang bagay na ipinangako ng Diyos. Na as we obey yun, kung paano ipinangako ng Diyos ay ipagkakaloob niya. At yun po yung ating pananalig at pananampalataya. Nananampalataya tayo na anuman yung nangyayari sa atin dahil tayo na sa kalooban ng Diyos, anuman yun para yun sa ating kabubuti. Anuman yung pinagdaraanan natin ngayon, kung tayo po ay nasa kalooban ng Diyos, kung tayo man ay lumalakad sa darkest valley ng ating buhay, yung pinakamadilim na bahagi ng ating buhay, pero gaano man kadilim yun, basta tayo po ay nasa kalooban ng Diyos. Kung tayo man ay, ang feeling mo, ay nasa loob ka ng balyena, nasa loob ka ng tiyan ng isang malaking isda, kahit yun, na wala ka nang makitang liwanag, pero meron kang hininga, at alam mo na ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, mabuti pa rin ang mangyayari sa huli. Amen. No? Sa ating pagbangon, sa ating panunumbalik sa Diyos, may nakalaang plano ang Diyos. At laging mabuti ang plano ng Diyos sa atin. Pangatlo, sa uli. Sa bawat tagumpay, lagi tayong magbalik ng papuri sa Diyos. In every victory, give God the glory. Hindi ako, kundi ang Diyos. Nakakatayo ako hindi dahil sa husay ko, galing ko, or ano pa man. Nakakatayo ako dahil sa awa at biyaya. Na nagumpay ako hindi dahil sa husay ko at galing. Dahil sa totoo lang, maraming mas magaling at mahusay sa atin. Kaysa sa atin. No? Hindi dahil sa hindi ka nakapagtapos ay hindi ka magtatagumpay sa buhay. O dahil nakapagtapos ka ay magtatagumpay ka. Ang pananagumpay po natin ay nakatali doon lagi sa kalooban ng Diyos. So, tatlong bagay, sa gaano man ang ating pagkabigo, pag tayo nanumbalik sa Diyos, makakabangon tayo at makakapagsimulan muli. At sa ating pagbangon, lagi nating tandaan na may nakalaang mabuting plano ang Diyos sa atin pong sundin. At sa panahon na tayo nagtagumpay, lagi nating ibalik ang papuri sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon at dakilang Diyos, Ama naming mapagpala. Salamat, Panginoon, at namumuhay kami sa biyaya, sa awa mo. Alam namin, Panginoon, na sa buhay na ito ay maraming pakikipagbaka, pakikipaglaban, lalo na dito, Panginoon, na kami ay nasa abroad, Panginoon, na ang daming mga tukso, at maraming dahilan para kami ay mawala sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy pong manumbalik sa iyo, manatili sa iyo, O Diyos. At sa gitna ng maraming pagsubok, ikaw ay kaugnayin, ikaw ay pasalamatan, ikaw ay paglingkuran. At sa panahon, Panginoon, ng aming mga pananagumpay, patuloy kaming magbibigay papuri sa iyo. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.